Attorney G, Oo. paano po ba namin maiiwasan may scam? Naku, maraming paraan. Pero bibigyan kita ng 3 red flags. Number 1, pambihirang kwento o tinatawag natin near impossible stories. Kadalasan kasi mga scammers, storytellers ng mga ganyan. Okay? Mahilig silang gumawa ng isang pambihirang kwento. Tandaan mo lang ang lagi sinasabi ng matatanda, if the story is too good to be true, chances are it is. So dapat matuto tayo mag-analyze ng kwento. Dapat, pag nakikinig ka sa kwento nila, ang gagamitin mo, utak. Pangalawa, tingnan mo rin kung masyado mataas ang ino-offer sa yung interest o kaya return of investment. Halimbawa, nangangako sa'yo ng 5% per month. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, ang kumpanya niya kailangan kumita ng 60% o pataas per year para lang mabayaran ka. Eh ngayon, kung ganun kataas ang ino-offer sa'yo, taon-taon, dalawa lang ang rason dyan. Number 1, malamang illegal ang negosyo yan. Kasi yun, mataas ang ROI doon. Pangalawa, pyramiding na yan. Ibig sabihin, ang pambayad sa'yo, investment na ng mga susunod sa'yo. Kaya mag-ingat ka. Pangatlo, pag-aralan mo mabuti, ano bang binibenta sa'yo? Ang binibenta ba sa'yo yung negosyo o yung lifestyle? Kasi pag ang binibenta sa'yo yung lifestyle, ibig sabihin, ang gusto niyang habulin, yung kagustuhan mong umunlad ka para sa sarili mo at para sa ibang tao, yun ang tinatap nila para mapapayag ka. Lagi mong tatandaan, gamitin natin ang utak, gamitin natin ang common sense para may iwasan natin na mascam ka. Yun lang. Good luck.